Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang pinagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programa mo. Nakakatuwa pong marinig ang mga istorya ng buhay ng ating mga listeners na kinakapulutan ng aral at inspirasyon. Napagpasyahan ko pong sumulat sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang napakagandang himala na nangyari sa aking buhay. Noong mga panahon na akala ko ay tinataha ko na ang nararapat na landas para sa mga katulad kong pinagkaitan ng swerte. May mga taong ibinigay ang Diyos para akayin ako sa tamang landas, Papa Dudut. Tulad marahil ng marami sa inyong mga tagapakinig. Dumating ako sa point na sumuko na ako sa paglaban sa mga hamon ng buhay. Bakit ko ba kakalabanin ng Diyos na tuwang-tuwa sa tuwing pinahihirapan niya ako? Madalas kong tanong sa aking sarili. Sa mahabang panahon, Papa Dudut, isang malaking kalokohan na para sa akin ang kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. At ayaw ko nang dumating ang bawat umaga dahil alam kong magiging isang mahabang araw lang yon para sa akin. Ito na marahil ang isa sa mga fulfilling day ng aking buhay. Sabi ko habang nag-aayos sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon ay sasariwain ko ang aking nakaraan na may saya sa aking puso. Pagpapatuloy ko pa. Jo, ready ka na? Tanong ni Kuya Jimmy. Ready na ako, kuya. Do you think magagawa ko ng maayos ang task ko ngayon? Tanong ko. Maging totoo ka lang, Jo. Tandaan mo, hindi ka mapipili kung hindi makabuluhan ang ibabahagi mo ngayon. Ang sabi ni Kuya habang palabas kami ng bahay. Salamat, kuya. Nakangiti kong sabi sabay hilig sa kanyang balikat. At noon ay nagsimulang bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari sa aking buhay. Jo, ano ka ba naman? Pagsasaing lang, sablay ka pa. Madalas sambit ni Kuya Jimmy sa tuwing masusunog ang sinaing ko. Napaka-inutil na nga ni tatay, pati ba naman ikaw? Galing ako sa trabaho. Pagod ako sa biyahe, tapos ito, lahat na lang ba dapat akong gumagawa? Kapag ako napuno, lalayasan ko talaga kayo eh. Paglilitan niya ni Kuya. Pasensya na po, kuya. Ginawa ko pa kasi yung project ko eh. Pasahan na po kasi bukas. Madalas akong matarayan ni Kuya Jimmy pero alam kong dahil lang yon sa pagkapagod niya. Hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa klase ng buhay na meron kami. Waran siyang panganay na kapatid. Ginagampanan niya ang role na dapat sa tatay Jimeno ang gumagawa ng iwanan kami ni Nanay Nelia. Sa murang edad ay naging responsableng anak at kapatid si Kuya Jimmy. 6 na taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, ng isang umaga. Pagising ko ay nakita ko si tatay na nakadungaw sa bintana habang umiiyak. Sa tabi niya ay 3 bote ng alak. Pagbangon ko ay siya namang tawag sa akin ni Kuya Jimmy para mag-agahan. Nasaan ang nanay, kuya? Tanong ko. Umalis ng nanay, Jo. Hindi mo pa maiintindihan ang mga bagay-bagay kaya kumain ka na lang dyan. Baka mahuli ka sa eskwelahan.
Sagot naman ni Kuya. Simula noon ay hindi ko na nga nakita si Nanay Papa Dudut. Hindi na rin ako nagtanong pang muli ng patungkol sa kanya at sa kanyang pag-alis. Nagpatuloy ang buhay namin habang nakatira sa mumunting bahay kung saan ay tabi-tabi na kaming matulog ni na tatay. Tatapot iniwan na kami ni Nanay Nelia. Sinubukan namin ni Kuya na maging masaya sa simpleng buhay na merong kami noon. Sa pagdating namin papadudot sa function hall ay handa na ang lahat. Good morning Joanna, Jimmy, pagbate ni Brother Ed. Good morning po brother, maraming salamat po sa pag-invite sa akin na mag-talk ngayon. Sagot ko. Ready ka na ba Joanna? Anytime pwede na tayong magsimula, ang sabi pa ni Brother Ed. Go na tayo brother, excited na po ako. Sagot ko. At sisimulan ko na ang aking pagbabahagi. Jimmy, bilhan mo pa nga ako ng maiinom sa tindahan, bilis. Madalas na linya ng tatay ko kay Kuya. Tay, wala na po tayong bigas. Baka po pwedeng yun na lang po muna ang bilhin natin. Gutom na rin po si Joe eh. Minsang sagot ni Kuya. Halika dito Jim. Pabulong na sabi ng tatay. Anong mas mahalaga sa'yo? Ang makakain ng kapatid mo o ang hindi ka mabugbog? Tanong ng tatay ko. Hindi na kumibo pa si Kuya Jimmy. Sa pagbalik nito ay may dala siyang alak at patago niyang inabot sa akin ng plastic na may lamang pinaghalong kanin at ulam. Hati na lang tayo dyan Joe ha. Bigay ni Manang Rosa. Pabulong na sabi ni Kuya. Ibibigay ko muna to kay tatay, tapos kakain tayo. Nakangiting sabi ni Kuya. Naging ganito ang buhay naming magkapatid. Madalas ay lasing na lasing si tatay, kaya madalas din kaming mabugbog ni Kuya Jimmy. Pero dahil dito ay naging matatag ang samahan naming magkapatid. At kahit hirap na hirap kami sa buhay, alam kong may patutunguhan kami ni Kuya Jimmy kung patuloy kaming magtutulungan. Maraming nagmamalasakit sa aming magkapatid at makakaahon din kami sa hirap kung patuloy lang namin naaakayin ang bawat isa. Jo, may trabaho na ako. Pero stay in ako kaya kailangan kitang iwan dito. Bukas, sasama na ako kay Mang Ido. Ang sabi ni Kuya Jimmy pag uwi ko mula sa eskwela. Pero kuya, paano ako? Isama mo na lang ako kung saan ka man pupunta. Pagmamakaawa ko. Masyadong maliit ang kinikita ko sa pagkakargador. Kapag sinwerte ako, kukunin kita. Pero sa ngayon, tiis ka muna dito, ang sabi ni Kuya Jimmy. Alam ko na hindi tama pero hindi ako natuwa sa desisyong yon ni Kuya Jimmy. Para bang gusto lang niya akong iwan sa impyernong parehas naming kinakalagyan noon. Pero hindi ko siya napigilan. Umalis pa rin siya papadudot. At nagpatuloy ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Hindi ako mahilig makihalubilo sa aking mga kaklase papadudot dahil focus ako sa aking pag-aaral. Alam mo friend, sayang ang beauty mo, minsang sabi ni Flora. Anong beauty ang sinasabi mo dyan friend? Sagot ko habang sinasagutan ang essay homework namin. Kung marami lang nagkakagusto sa akin katulad sa iyo nako, ang rami ko ng boylets. Pagbibiro pa ni Flora. Tinigil ko ang aking pagsusulat at humarap kay Flora. Friend, maganda ka. Ako nga itong hindi marunong pumorma ang sabi ko. Maraming nagsasabing simple ang aking kagandahan at hindi tulad ng ibang high school student sa aming eskwelahan. Hindi ako mahilig maglagay ng makeup at magsuot ng mga sexy na suotin. Maraming ang nag-aakalang tomboy ako papadudot. Joanna,
tawag ng maldita kong kaklase na si Eden. Anong problema? Tanong ko. Napakalandi mo. Balak mo pang agawin sa akin si Francis? Patuloy na pagsigaw nito. Alam mo, wala akong pakialam sa inyo ni Francis ha. At mas marami akong makabuluhan na dapat gawin kesa mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Sagot ko sabay talikod sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo? Sigaw pa ni Eden. Muli ko siyang hinarap. Huwag mong idadamay dito si nanay. Gigil na sabi ko. Bakit? Ayaw mong malaman ng iba na sumamang nanay mo sa may asawa na? Ang matindi, ninong mo pa sa binyag. Ikinakahiya mo na iniwan kayo ng nanay mo dahil malandi siya? Paghamon na sabi ni Eden. Mas inilapit ko pa ang mukha ko sa kanya. Hindi ko alam yung kwentong iniimbento mo ha. Pero kung sakali mang totoo, hindi ako tulad niya. At hindi ako papatol sa kababawan mo. Sagot ko sabay talikod at lakad papalayo. Nang gabing yon ay hindi ko mapigilang isipin ang mga sinabi ni Eden. Pinagpalit kami ng nanay ko sa isang may asawa. Pinabayaan niya kami sa piling ni tatay para sa sarili niyang kaligayahan. Tanong ko sa aking isipan. Nang gabing yon ay hindi ko magawang umiyak. Mas nanaig ang galit ko kay Nanay Papa Dudut. Dahil sa'yo, kaya ako naghirap ng ganito. Dahil sa pagiging makasarili mo. Sa isip-isip ko. Iniwan ako ni Kuya Jimmy para sa mas maayos na trabaho. At iniwan ako ni Nanay para sa mas maayos na buhay. Ngayon, nag-iisa na lamang ako. Sa pagtungtong ko ng high school ay mas napadalas ang pagkagalit sa akin ni tatay. Kalimitan kasi ay kina Flora na ako dumidiretso matapos ang klase. Si Flora ay naging matalik kong kaibigan simula noong grade 2. Mabait siya at ang kanyang mga magulang. Joanna, huwag kang mahihiyang pumunta rito sa bahay ha. Parang anak ka na rin namin. Minsang sabi ni Manang Caridad, nanay ni Flora. Oo nga Joanna. At kapag sinaktan ka pa ulit ng tatay mo, sabihin mo sa amin at irereklamo natin yan sa barangay. Sambit naman ng tatay niyang si Mang Horacio. Nako friend ha, kung ako masusunod ipapabubog ko yan si Mang Jimeno. Isang beses lang, makaganti ka lang sa pagmamalapit sa'yo. Ang sabi naman ni Flora sa akin. Puro ka naman kalokohan Flora Kaya pinapalayo na ako ni tatay sa iyo maldita ka kasi. Natatawa kong sagot. Palabiro si Flora kaya rin mas pinili kong makasama siya. Kahit kagalitan ako ng tatay ay dahil nakakalimutan ko ang masaklap kong katayuan. Dahil sa masayang disposisyon niya sa buhay. Blessing ang pamilya ni Flora sa akin, Papa Dudut. Nang iwanan ako ni Kuya Jimmy ay sila ang nagsilbing sandalan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmamalasakit nila. Joanna, bakit ginabi ka na naman? Saan ka na naman nagpunta? Galit na tanong ni tatay. Mano po tay? Pasensya na po ha. May tinapos po kaming project ni Flora. Sagot ko. Habang tinitingnan ko kung may pagkain ba sa aming kusina para kay tatay. Flora na naman Hindi ba ang sabi ko sa iyo tigil-tigilan mo na yung pagsama dyan? Napakarte ng batang yan Hindi ako magugulat kung isang araw mabalitaan ko na lang na nabuntis na yan. Paglilitaan niya ni tatay. Mahilig pong mag-ayos si Flora pero hindi naman siya ganong klase ng babae. May mga pangarap po siya sa buhay at hindi siya katulad ni nanay na mas piniling sumama sa may asawa. Nagulat ako sa mga sinabi kong yon. Hindi ko inaasahan na lalabas yon sa akin. At naramdaman ko na lamang ang mabigat na kamay ni tatay sa aking mukha. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo ha. Hindi mo alam ang buong pangyayari. Kaya wag mo siyang husgahan. Ang sabi ng tatay ko habang patuloy akong hinahampas. Tinamaan ako sa braso, sa mukha at sa ulo ng mga hampas niya.
Pero sadyang naging manhid na ako, Papa Dudut. Dahil sa aking pagsalag, marahil ay lalong nag-init ang ulo ni tatay. Kaya kinuha niyang walis tambo at yon ang ginamit niyang pampalo sa akin. Kung saan niya ako tinamaan pero hindi ako natinag. Hinayaan ko siyang mapagod, Papa Dudut, at noong matapos siya ay humiga na ako para matulog. Nasasaktan ako noon, Papa Dudut, pero hindi ako umiiyak. Over the years ay natutunan kong pigilan ang matinding emosyon. Ang lagi ko na lang iniisip sa tuwing matatapos akong saktan ni tatay ay makagraduate na ako. Kukunin ako ni Kuya Jimmy at tuluyan na kaming lalayo sa kanya. Iiwan namin siya tulad ng ginawa sa kanya ng nanay. Dumating ang araw na aking pinakahihintay, Papa Dudut. Ang araw ng aking pagtatapos sa high school. Matutuwa ang kuya mo, friend. Darating daw ba siya? Tanong ni Flora. Hindi siya nagsabi pero sana makauwi si kuya. Miss ko na rin siya Sagot ko naman. Paano kung hindi dumating si Kuya Jimmy? Sino ang aakyat sa stage kasama mo? Tanong niya. Si Mang Horacio o Aling Caridad? Alam mo naman na ampun niyo na ako Pabiro kong sagot. Hindi ko sinabi kay tatay na graduation ko na. Ayaw ko din naman talagang pumunta siya. Ayaw kong mapahiya sa aking graduation. Sana nga ay dumating si kuya. Sayang naman ang makeup ko, pabirong sabi ni Flora. Sabi ko na tamang landi ka kay Kuya Jimmy. Natatawa kong sabi. Ang gwapo kaya ni Kuya Jimmy mo at ang bait pa. Subukan mong sabihin, ako ang magdadala sa iyo kay Mang Jimeno para mabugbog ka. Pabirong pagmamaldita ni Flora. Jo, isang pamilyar na boses ang narinig ko bago pa man kami pumwesto sa aming mga upuan. Kuya? At paglingon ko ay nakita ko si Kuya Jimmy. Kuya, buti nakarating ka. Sabay yakap ko kay Kuya Jimmy. Pwede ba namang mawala ako? Di malamang sinumpa mo na ako niyan. Pabirong sabi naman ni kuya. Nasaan ang tatay? Tanong niya. Kuya kasi. Kuya, Flora po, naaalala mo pa ako? At biglang sumingit si Flora sa pagkakataong hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa aking kuya. Oo naman, Flora. Nababanggit din sa akin ni Joe ang kabutihan nyo ng mga magulang mo sa kanya. Maraming salamat ha. Sagot naman ni kuya. Ay, wala nga naman po yun kuya. Kapatid na nga po ang turing ko dyan kay Joe Buti po nakarating kayo. Pagpapatuloy naman ni Flora habang iniipit ang kanyang buhok sa kanyang tenga. Hindi pwedeng hindi ako dumating. Isusumpa ako nitong si Joanna. Pabirong sabi naman ni Kuya Jimmy. Pero John, nasaan ang tatay? Biglang baling niya sa akin. Pero bago pa man ako makapagsalita, naku Kuya Jimmy, hindi po niya sinabihan si Mang Jimeno. Ang singit naman ni Flora. Hindi na nagtanong pa si Kuya Jimmy, marahil ay alam na kasi niya ang sagot. Sa pagdating sa bahay ay inayos na namin ang pansit, tinapay at ilang pang pagkain na dala ni Kuya Jimmy. Wala ang tatay pagdating namin sa bahay. Kaya naman kumain na kami. Kuya, isasama mo na ba ako? Tanong ko. Pwede naman Joe kaso paano ang tatay? Pag-aanlinlangan ni kuya. Kaya na niya ang sarili niya. Lagi lang naman niya akong sinasaktan Sagot ko. Pasensya ka na Joe ha. Alam kong mahirap na iwan ka dito kaso hindi pa ako sigurado sa magiging buhay ko kaya hindi rin kita naisama. Paliwanag naman ni kuya. Okay lang kuya. Isasama mo naman ako ngayon hindi ba? Sagot ko. Gusto ko sana kapag nagtapos ka na ng kolehiyo. Ang sabi ni kuya. Joanna, ikuha mo nga ako ng maiinom sa may tindahan. Papasok pa lamang ng bahay ay galit na ang tono ni tatay.
Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita niya si Kuya Jimmy. "Oh, anong ginagawa mo dito, Jimmy?" Gulat na tanong ni tatay. "Napadalaw lang, tay. Nakahingi kasi ako ng bakasyon sa amo ko eh." Sagot naman ni kuya. "Ah, ganun ba? Mabuti naman at mabibilhan mo ako ng maiinom. Alam mo na, wala naman kasi akong aasahan dito sa kapatid mo eh." Sabay turo sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Akala ko ay matatapos na ang paghihirap ko. Pero hindi pa rin pala. Akala ko ay iiwanan ko na ang masalimuot na buhay ko sa piling ni Tatay Jimeno. Pero kung tutuusin ay maswerte pa ako dahil kay Kuya Jimmy. Makakapag-aral ako sa kolehiyo. Okay na rin, sabi ko sa sarili ko. Ang importante, may pag-asa pang umayos ang buhay ko. 4 na taon na lang, kayang-kaya para sa mga pangarap ko. At dumating na nga ang pasukan ko sa kolehiyo. For the first time, Papa Dudut, ay para bang nakahinga ako ng maluwag. Para akong nakawala sa pagkakakadena. Parehas kami ng pinasukan ni Flora pero iba ang kursong kinuha niya. Hindi ako nahirapang magkaroon ng mga bagong kaibigan at sa pagdaan ng mga araw ay may isa akong malapit na kaibigan na tila ba nagkaroon na ng espesyal na puwang sa aking puso. Si Liam. Simpleng tao lang si Liam pero kumpara sa nakakarami sa amin, medyo mas angat ang kanilang pamumuhay. Matalino pero may good sense of humor si Liam. Minsan, Joanna, sumama ka naman sa amin sa isawan. Lagi ka na lang hindi pwede. Minsang sabi nito. Sige ba, basta libre mo ako. Mabilis na sagot ko. Yun lang pala eh. Hindi mo naman siguro papakyawin yung tindad. O bukas tayo ha? Ang sabi ni Liam. O sige, makulit ka. Gusto mo lang akong i-date eh, sa isawan pa? Pabiru kong sabi. Wow, ikaw ata ang may pagnanasa eh. Patuksong sabi naman niya. Wow, ayos ha? Tipid kong sagot. Ako na nga ang sagot sa pagkain. Katawan ko pang pagnanasaan. Ano ba naman yan? This world is unfair. Pag-arte ni Liam. Unggoy, kung ano-ano sinasabi mo. Sige na, uwi na ako. Ayun na si Flora. Nakangiti kong sagot. Hello gorgeous, ang bati naman ni Liam kay Flora. Hello man of my dreams, bolang sagot naman ni Flora. Bagay kayong magsama. Pareho kayong mahiling mag-ilusyon at mambola, nakaismit kong sagot. Goodbye man of my dreams, nagsiselos na si Simang eh, ang sabi naman ni Flora. Sino si Simang? Tanong ko. Ikaw? Nakangiting sagot ni Flora habang pinipigilan ni Liam ang kanyang pagdawa. Kinabukasan, Papa Dudut, ay natuloy ang date namin ni Liam sa isawan. Order ka na ng gusto mo, Jo. Ako nang bahala sa payment. Ang sabi ni Liam nang makitang medyo asiwa ako sa pagpili ng bibilhin. Hindi yung payment ang iniisip ko. Parang lahat gusto ko. Pabiru kong sabi. Sige lang, Jo. Ang sabi naman ni Liam. Matapos maluto ang mga order namin ni Liam ay umupo kami sa isa sa mga upuan. Jo, kwentuhan mo naman ako, ang sabi ni Liam. Wow, anong tingin mo sa akin, nanay mo? Sagot ko. Ang ibig kong sabihin, kwentuhan mo ko about yourself. Nakangiting sabi naman ni Liam. Well, may kuya ako, si Kuya Jimmy. Napakabait niya at mapagmahal. Siya ang nagpaaral sa akin. Iniwang kami ni nanay nung 6 na taon pa lamang ako. And it turns out na sumama pala siya sa ibang lalaki. May asawa. Naging lasinggero ang tatay ko kaya madalas niya kaming bugbugin. Pagkukwento ko. Wow, ang galing, ang sabi naman ni Liam. Ang galing? Anong magaling doon? Medyo inis kong tanong. Look at you, Joe. Ang dami mong pinagdaanan. But you remain to be strong.
Ang galing lang ni Lord, ang sabi pa ni Liam. Hindi na ako nakasagot pa, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan pinulot ni Liam ang mga sinasabi niya na ang galing ng Diyos. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi ni Liam. Ang galing ng Diyos? Natatawa kong sabi sa sarili ko. Oo, Papa Dudut. Dumating na ako sa puntong kine-question ko ang existence ng Diyos at ang kagalingan at kabutihan niya. Masyado na po bang mabigat ang sharing ko sa inyo? Tanong ko sa aking mga tagapakinig sa function hall. Ang lahat ay tumango habang sa iba naman ay maluha-luha na. Sige po, break muna tayo. 5 minutes then we'll be right back, sabi ko. Okay ka pa ba, Jo? Tanong ni Kuya Jimmy. Oo nga, Jo, heto ang tubig oh, ang sabi naman ni Flora. Oo, Papa Dudut. Nagbunga ang panliligaw ni Flora kay Kuya Jimmy. Simula ng graduation namin sa high school ay madalas nang magtanong si Flora tungkol kay Kuya Jimmy. May mga panahon pa ngang sinusulatan niya ito. Grabe Flora, seryoso ka ba dyan sa ginagawa mo para kay Kuya? Minsan kong natanong sa kanya. Oo naman friend, true love ito. Ayaw mo? Ang sabi ni Flora. Hindi naman sa ganon, sabi ko. Mabuti naman, kasi kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Pabirong pagtataray naman ni Flora. Nung una ay asiwa si Kuya Jimmy sa ginagawa ni Flora. Tulad ng madalas na pagkapit sa kanyang braso o di naman kaya ay ang pagpapakyut nito. Jo, may problema ba ang kaibigan mo? Minsang tanong ni Kuya Jimmy. Oo kuya, sa utak, sabay tawa namin ni Kuya. Pero hindi talaga nagpapigil si Flora sa panliligaw kay Kuya Jimmy. Hanggang sa isang araw, na-realize na lang ni Kuya Jimmy na gusto na rin niya si Flora. Yes, so totoo tayo na? Pagtitili ni Flora. Oo nga, tayo na, sagot naman ni Kuya Jimmy. Nakita ko ang saya sa mga mata ni na Flora at Kuya Jimmy ng araw na yon. Isang pag-ibig na hindi mo akalaing mabubuo sa magulong mundo na aming ginagalawan. College na kami noon, Papa Dudut, nang maging magkasintahan sina Kuya Jimmy at Flora. Mabuti pa si Flora, no? Nakuha ng gusto niya. Ang sabi ni Liam nang minsan kaming magkasama sa kantin. Naku, katakot-takot na kakornihan naman ang ginawa ng baklang yan para makuhang matamis na oo ni Kuya Jimmy. Nakakatawa at nakakatuwa, ang sabi ko. Kailan kaya magiging tayo, no? Tanong naman ni Liam. Ano? Gulat kong tanong. Kailan kaya magiging tayo, sabi ko. Ulit niya. Paanong magiging tayo kung hindi ka naman nanliligaw? Inis kong sabi. Wow! Hindi pa ba obvious na panliligaw yung ginagawa ko sa'yo? Yung hinahatid kita sa inyo at madalas kitang nililibre sa isawan? At wala akong ibang babaeng pinapaligiran kundi ikaw lang? Sorry naman. Ayoko kasing mag-assume. Sana sinabi mo, no? Buwisit kong sagot. O ngayon, sinasabi ko na. Kailan mo naman ako sasagutin? Nakangiting tanong naman ni Lian. Ayos, pwedeng mag-isip muna ako? Ang sabi ko. Oo naman, sige, take your time. Napakingkitero mo. O sige na nga, tayo na. Ha? Pagtatakang sabi naman ni Liam. Sabi ko, tayo na. Ayaw mo pa? Tanong ko. Wala nang nasambit pa si Liam ng oras na yon. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Unti-unti nang nagkaroon ng masayang pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Lalo na nang tanggapin ko sa buhay ko si Liam. And for once, nagpasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya si Liam para magbigay buhay sa matamlay kong mundo. Hindi sang-ayon si tatay sa relasyon namin ni Liam.
Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa sasabihin ni tatay? Minsang natanong ni Kuya Jimmy. Oo nga friend. Ang tanong, happy ka ba kay Liam? Ang singit naman ni Flora. Sobra friend. Biglang naging masaya ang buhay ko. Parang nagkaroon ako ng reason para gumising sa pang-araw-araw. Madamdaming kong tugon. So tayong dalawa lang hindi ka masaya? Pag-iinarte naman ni Kuya Jimmy. Huwag kang sumingit kuya, eksena ko to eh. Natatawa kong sagot. Magkapatid nga kayo, parehas kayong abnormal. Ang sabi naman ni Flora. Wow, nakakahiya naman sa'yo. Ang ayos ng utak mo eh, sagot ko. Naman, tumatawang sagot ni Flora. Hindi ko makakalimutan ang sem break noong ako ay nasa 2 taon sa kolehiyo. Ipinagdiwang namin ang 1 taon ang aming pagsasama ni Liam. Nagsimba kami at pagkatapos ay kumain sa isang fast food chain. Nagustuhan din namin ang isang pelikula na showing noon sa mall kaya nanood din kami. Salamat Liam. Sabi ko nang ihatid ako ni Liam sa bahay. Mahal kita Joanna. Hindi ka dapat magpasalamat dahil hangad kong lumigaya ka. Sagot naman ni Liam. Hinalikan ko si Liam sa pisngi at umalis na siya. Pagpasok ko sa bahay ay naroon ang tatay Jimeno. Lasing. Tay mano po, ang sabi ko sabay abot sa kamay ni tatay para magmano. Nagulat na lamang ako nang bigla akong hilahin ni tatay papalapit sa kanya. Napaupo ako sa kandungan ni tatay. Joanna? Pabulong na sabi ni tatay nang ilapit niya ang kanyang bibig sa aking kaliwang tenga. Tay, ano pong kailangan nyo? Ang sabi ko habang pilit na inilalayo ang mukha ni tatay sa akin. Lasing na lasing po kayo tay. Mag-iinit po ko ng tubig para makapagkape po kayo. Sabi ko habang nangangatog sa takot. Joanna, lumaki kang maganda at sexy. Bakit mo sasayangin ang buhay mo sa lalaking yon? Patuloy na bulong ni tatay. Tay, lasing po kayo. At saka hindi na po ako komportable, ang sabi ko. Sayang naman yung katawan mo Joanna kung hindi mo magagamit ng maayos. Maganda ka, huwag mong sayangin ang kabuuan mo. Patuloy na pabulong na sabi ni tatay. Tay, tama na po, sabi ko. May magagawa ka ba kung ayaw ko anak ha? Ang sabi ng tatay. Tay, tama na po, sabi ko habang para ba akong nauupos na kandila. Tay, sisigaw ako kapag hindi kayo tumigil, ang sabi ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ano po bang gusto niyo tay? Matapang kong tanong. Basta huwag ka na lang kumontra at huwag kang maingay. Ako nang bahala sa iyo. Patuloy na pagbulong ni tatay habang pinapadulas ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan. Sa isang iglap ay gumuho ang unti-unti ko nang nabubuong kinabukasan at muli ay binalot ang mundo ko ng kadiliman. Hindi lamang isang beses nangyari ang ganong pangyayari, Papa Dudut. Natakot akong sabihin kay Kuya Liam dahil ang sabi ni tatay ay papatayin daw niya si kuya kapag nagsumbong ako. Hindi ko rin masabi sa iba na kaibigan ko dahil hiyang-hiya ako. Nababoy ang aking pagkatao, Papa Dudut. Ang mapait dito, sarili kong ama ang lumapastangan sa akin. Joanna, tumingin ka sa akin. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Flora. Wala Flora, okay naman ako. Nauutal kong sabi. Nagsisinungaling ka. Best friend mo ko. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Kahit sa Kuya Jimmy mo hindi ko sasabihin. Ano bang problema? Napayakap na lamang ako kay Flora habang humahagulhol. Hindi ko magawang sabihin sa kanya, Papa Dudut, ayaw ko siyang mapahamak. Nawala ako sa landas noon, Papa Dudut.
Laking gulat ng mga kakilala ko nang pagbalik namin sa eskwelahan na ibang-ibang Joanna na ang nakita nila. "Joanna, anong nangyari sa'yo? Ang kapal ng makeup mo," sabi ng isa kong kaklaseng babae. "Wow Joanna, ang sexy mo pala. Swerte naman ni Liam sa'yo," panunukso ng isa kong lalaking kaklase. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa aking braso. "Jo, mag-usap tayo," ang sabi ni Liam. Lumayo kami sa umpukan ng mga lalaking kinakabilangan ko. "Anong nangyayari sa'yo?" Seryosong tanong niya. "Ano bang problema ninyo? Gusto ko lang ibahin ang image ko. Sayang naman ang kagandahan ko kung itatago ko lang, hindi ba?" Pagtataray ko. "Pero hindi ikaw yan eh." Mahinahon na sagot naman ni Liam. "Bakit Liam? Dahil may higit sa 1 taon mo na akong kasama? Sa palagay mo kilala mo na talaga ako?" "Kung ano man yung pinagdadaanan mo, sasamahan kita. Magdasal tayo." "Tigilan mo ako sa dasal-dasal na yan Liam. Hindi ako interesado dito, no? At mabuti na rin na tapusin na natin kung ano man ang namamagitan sa atin," ang sabi ko sabay lakad palayo sa kanya. Naging mailap ako sa mga kaibigan ko, Papa Dudut. Ayaw kong matanong pa nila ako kung anong nangyari sa akin. Nakarating kay Kuya JB ang pagbabago ko, pero kahit siya ay walang nakuhang sagot sa akin. Nanatiling lihim sa loob ng munting bahay namin ang mga pangyayaring gusto ko nang makalimutan. Parang gusto kong hamunin ang Diyos, Papa Dudut. Parang gusto kong gawin ang mga bagay na alam kong lihis na itinuturo niya. Naisip kong pagkakitaan ang aking katawan. Total ay marumi na ako. Hindi ko na naisip ang sasabihin ng ibang tao noon. Mas gugustuhin kong maging bayarang babae ang tingin nila sa akin kaysa malaman nilang ginahasa ako ng sarili kong ama. Tuluyan na akong lumayo. Lumayo kay Liam, Papa Dudut. Sobrang nasaktan ako. Napakabuti ni Liam at alam kong mahal niya ako. Pero kailangan ko siyang ilayo sa kapahamakan. Bukod kay Kuya Jimmy, si Liam ang lalaki nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. "Bakit ayaw mo akong lumigaya?" tanong ko sa Diyos. Mahal na mahal ko si Liam pero kailangan ko siyang talikuran. Yon ang makakabuti para sa kanya. "Friend, pwede bang dito na lang ako tumira?" tanong ko kay Flora. "Kung ititigil mo yung mga kalokohan mo sa katawan mo, oo, pwedeng pwede," mataray niyang sagot. "Gusto ko ng mais, Kuya Jimmy," minsang lambing ko kay Kuya Jimmy. "Hoy Joanna, nahihilig ka sa pagkain, tumataba ka na," sita naman ni Flora. "Grabe ka naman makataba friend," ang sabi ko. Sige na, wag na kayong magtalo. Bibili muna ako ng mais." "Ikaw mahal, may gusto ka?" tanong ni Kuya Jimmy kay Flora. "Wala na mahal, mag-ingat ka," sagot naman ni Flora. "Joanna, sumagot ka nga ng maayos sa akin," seryosong sabi ni Flora. "Buntis ka ba?" tanong niya. "Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kailan ka huling nagkaroon?" "Hindi ko matandaan eh. Parang pangalawang month na ngayon," ang sabi ko. "Gosh Jo, bibili tayo ng pregnancy test. I need to be sure na hindi ka buntis," pag-aalala na sabi ni Flora. "Napakapraning mo Flora, tumataba lang ako," sabi ko kay Flora habang hinihintay ang resulta ng pregnancy test. "Manahimik ka nga dyan. Eto, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito?" "Negative," sagot ko. "Sino ang ama niyan, Jo?" "Wait lang, naguguluhan ako. Buntis ako?" tanong ko. "Oo, yan ang pinapakita dyan oh," sagot niya. "Baka naman hindi yan reliable friend," ang sabi ko. "Sa doktor tayo kumonsulta, gusto mo?"
Ang hamon naman ni Flora. Para bang umikot ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi imposibleng tama ang pregnancy test. Pero sino ang ama? Mas lalo pang umikot ang mundo ko nang maisip na napakaposibleng si tatay ang ama ng aking dinadala. Joanna, magsalita ka sa akin. Sino ang ama niyan? Tanong ni Kuya Jimmy. Si Tatay Jimeno? Sagot ko. Si tatay? Ulit ni Kuya Jimmy. Hindi lang isang beses, kuya. Maraming beses niyang ginawa sa akin yon. Bakit di ka nagsabi kaagad? Bakit hinayaan mong maulit na gawin niya sa'yo yun? Nanggigigil na tanong ni kuya. Papatayin ka daw niya kapag nagsumbong ako, kuya. Natakot ako eh. Naiiyak kong sabi. Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya Jimmy. Kasalanan ko to, Jo. Kung hindi kita iniwan sa piling ni tatay. Pero hindi ko inisip na gagawin niya yun eh. Napakawalang hiya niya. Umiiyak na sabi ni Kuya Jimmy. Pero walang kasalanan ng bata, Jo. Ang sabi naman ni Flora. Tutulungan ka naming itaguyod siya. Hindi ka namin iiwanan. Pagpapatuloy niya. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko ng sumunod na araw, Papa Dudut. Sa totoo lang ay gusto kong ipalaglag ang bata. Hindi ko alam kung kakayanin kong makita siya na lumaki, siyang magiging buhay na alaala na ginawa sa akin yon ng tatay ko. Nadepress ako, Papa Dudut. Araw-araw, gabi-gabi ay walang ginawa ako kundi ang umiyak at matulala. Friend, nakakatakot ka na. Baka matuluyan ka niyan, ang sabi ni Flora. Ayaw ko nang mabuhay, Flora. Hindi ko maintindihan kung anong nagawa ko para gawin sa akin ng Diyos yun. Gusto ko nang hindi magising, Flora. Joe, please, tama na. Makakasama yan sa baby mo, ang sabi ni Flora sabay yakap sa akin. Punta lang muna kami ng mall ni Flora, Joe, ha? Ang sabi ni Kuya Jimmy isang araw. Sige lang, sagot ko. May gusto ka bang ipabili? Wala, kuya, okay lang ako. Ingat kayo. Matamlay kong sagot. Nang umalis na kuya at Flora, itinuloy ko na ang matagal ko nang gustong gawin. Uminom ako ng sobrang gamot. Yun lang ang paraan para hindi ko na maramdaman ang sakit na gusto kong idulot sa aking sarili. Ang huli kong natatandaan ay nakatingin pa rin ako sa bintana hanggang sa unti-unti na akong nawala ng malay. Kuya? Jo? Anong gusto mo? Tubig? Gusto ko ng tubig. Nangihina kong sagot. Joanna, hindi na tama yung ginawa mo. Hindi lang ikaw ang mapapahama kung magkataon. Pati yung bata ay madadamay. Ang sabi naman ni Kuya Jimmy. Napapikit na lamang ako dahil nagising ako sa katotohanan na kailangan kong buhayin ang bata. Jo, mahirap tong gagawin mo. Pero eto ang tamang gawin. Eto ang tamang gawin, Jo, ang sabi ni Flora. Walang kasalanan ng bata, wala siyang alam. Hindi siya dapat madamay, ang sabi ni Kuya Jimmy. Paglabas namin ng ospital ay binantayan ako ni Flora sa bahay. Hindi siya umaalis hanggat hindi siya siguradong okay ako na mag-isa. Sige na, Flora, okay lang ako, pumasok ka na. Sabi ko isang araw. Sigurado ka ba, Jo? Baka mahina ka pa. Tanong naman ni Flora. Kayang-kaya ko na. Huwag kang mag-alala. At kinalingguhan po noon ay ang unang pagkakataon na makasama po ako sa gathering na ito. Nung una ay hindi po ako kumbinsido na ito ang makakasagot sa mga problema ko sa buhay. Pero salamat kay Kuya Jimmy, kay Flora at kay Liam. Narito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking kwento. Pagsasalaysay ko sa harapan ng isang religious crowd. Si Liam, dito ko po siya nakitang muli sa function hall na ito
Ang sabi ko. Joe, makakabuti sa iyo itong gathering. Gagaan ang pakiramdam mo. Ang sabi ni Kuya Jimmy. Kuya, paano mo ba nalaman yung mga ganitong kalokohan? Tanong ko. Si Liam, sagot ni Kuya. Napatingin ako kay Kuya Jimmy na mulat ang mata dahil sa pagkagulat. Kuya Jimmy, andito na pala kayo. Ang sabi ng isang pamilyar na boses. Joanna, kumusta ka na? Tanong niya sa akin habang sinusubukang makipagkamay. Kuya, iuwi mo na ako. Joanna, please, bigyan mo ng pagkakataon ng gathering na ito. Wala namang mawawala sa iyo, ang sabi ni Liam. Pagtalikod ni Liam ay may kung anong kakaibang tuwa sa aking puso. Si Liam ang lalaking minahal ko. Pero kung hindi tama ang panahon ng pag-ibig namin noon, paano pa ngayon? Jo, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Liam matapos ang gathering. Ano yun, Liam? Ang sabi ko. Alam ko na ang buong storya. Aaminin ko na balot ako ng galit para sa'yo, pero saglit lang yon. Itinapon ko rin kaagad yung galit na yon. Mahal kita, Jo, at hindi yon nagbabago hanggang sa ngayon. Ang sabi ni Liam. Liam, hindi ko kailangan ng awa. Kakayanin ko to. Hindi ako nararapat sa iyo. Kung alam mo na ang buong storya, dapat alam mo nang hindi pwedeng maging tayo. Bakit hindi, Jo? Dahil sa nakaraan mo? Dahil sa bata dyan sa sinapupunan mo? Hindi yon sapat para mawala na ang pagmamahal ko sa iyo. Pagpapaliwanag ni Liam. Jo, please, be my girlfriend at pinapangako ko sa iyo. Hindi kita pababayaan pati ang bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Liam, maraming salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita. I am sorry dahil nasaktan kita. Magsimula tayo, Jo. Ikaw, ako ang bata at ang Panginoon, ang sabi niya. 5 taon na kaming magulang ni Liam Papadudut. Hindi po ako nagkamali sa pagkakakilala sa kanya. Patuloy niya akong inakay papalapit sa Panginoon. Ang tatay Jimeno po ay inuwi na sa probinsya ng kanyang mga kapatid. Wala po akong balita tungkol sa kanya. Lumaking gwapo ang anak kong si Aris. May hawigan man siya kay tatay ay naging kahawigan na rin siya ni Liam. Tunay na marunong ang Diyos, Papadudut. Sa isang iglap ay para bang may isang kumpas na bumago sa buhay ko. Naligaw ako ng landas pero pinili kong talikuran ang masakit kong nakaraan para mabuhay ng maayos sa kasalukuyan. Sa patnubay ng Panginoon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Napahiya ako, Papadudut. Meron din palang Diyos. Hindi lang ako marunong humiling ng maayos. Hindi lang ako marunong magtiwala na more than anyone else, tanging siya lang ang nakakaalam ng takbo ng aking buhay. Maraming salamat, Papadudut, at nawa ay may naibahagi naman akong magandang aral sa inyong tagapakinig. Ipinagdarasal ko po ang tuluyang pagiging successful ng inyong programa. Nagmamahal, Joanna. Hindi madali ang dinanas ni Joanna. Matinding unos ang tumama sa kanya. Pero nang magdesisyon siyang ilapit sa Diyos lahat ng kanyang pagsubok, nalampasan po niya ang mga yon. Nakita na rin niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Liam. Ang lalaking ibinigay sa kanya ng Diyos para samahan siya sa kanyang pagtanda. At ang pinakamagandang parte ng kanyang buhay ay binuksan po niya ang kanyang puso sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka.
ng kaibigan. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.